Ito po, may survey po yung Magdalo. Pati po yung Magdalo, alam po natin, ito ay pinamumunuan ni Antonio Trillanes, no? Hindi po natin kakampi tong survey na to. Pero hindi na po talaga ako tumiting sa mga survey dahil alam ko isa o dalawa lang ang pumasok, katulad po nito. Si Bato at si Bongo lang po yung pumapasok. Pero kung susuriin nyo po, kasi nilagyan nila ng comparison eh. Kaya na-attract ako na tignan din yung ibang mga kalaban natin na survey, no? Tignan po ninyo. Ang kapuna-puna po dito, halos lahat, kasi may color coding eh. Yung pula, bumaba po sila mula po sa yung percentage, bumaba po yung boboto sa kanila, bumaba po buwat dun sa dati, yung sa Magdalo. Tapos green, tinignan ko yung mga green, panay bata natin yung green. Tapos yung pula, lahat po ng senatoriables ni BBM, puro pula po. Ibig sabihin, habang tayo po ay pumapasok sa papalapit sa eleksyon, pumupula po yung kanilang hanay. Hindi po color coding na pula tayo tapos sila green at green tayo tapos sila pula. Ang kahulugan po nito sa Magdalo, pula dahil bumababa yung rating, bumababa yung mga tao na nagsasabing iboboto nila. Katulad po niyan, bagamat number 1 pa rin si Erwin Tulfo, ay bumaba po ng napakataas na puntos, 8.2. Siya po ang may pinakamalaking pagbaba, ay hindi pula, si Honasan pala. Pero ang laki po ng binaba, 8.2. Samantalang ang nakapagtala naman po ng pinakamalaki na pagtaas ng boto ay si Senator Bongo na nagtala po ng 18.4 na dagdag na boto. Ibig sabihin, mga kapatid, habang tayo po ay lumalapit sa eleksyon, pataas po ng pataas yung mga senatoriables natin habang sila naman po ay pababa ng pababa. Bakit po yan? Kasi po nagsimula tong survey na to, comparison noong November eh. Nung November po, hindi pa talaga halos kilala yung ating mga kandidato. Di ba? Kaya ang pasok pa lang po sa banga nung November, ito pa lang po si Bato at saka si Senator Bongo at saka si Senator Bato. Pero kalaunan po, habang pinakikilala ni Tatay Digong, habang nangangampanya po sila, nagiging green na po. Umaakyat na po unti-unti ang mga katulad ni Marcoleta, ni Vic Rodriguez, ni Jimmy Bundok. Sino pa ba itong mga narito? Kibuloy. No? Sila po yung pagkatapos po ni Bongo tsaka ni Bato. Yan na po, no? Si Marcoleta na po ang may posibilidad na umakyat. Tapos sumusunod na sila Kibuloy, si Bundok at saka si Vic Rodriguez. Yun yung sinasabi natin eh. Ito po sa survey nila. Survey po to ng mga kalaban natin. No? Survey pa nila to. So nakita ko kung yung trend ba sa iba ring survey, tinignan ko rin po yung particular po sa yung magkapatid na Tulfo. Bumababa po yung magkapatid na Tulfo. Habang lahat po tayo, lahat po nung green, panay po PDP laban, lahat po, as in lahat, wala pong green. Wala pong umakyat dito po sa Magdalo, wala pong nadagdagan yung boto. Ibig sabihin, nagsimula po yung mag-survey sila. Very popular kasi naman sila, di ba? Very popular po sila na nagsimula tayo. Ito pong ating mga kandidato, relatively unknown bilang mga first timer po bilang senatoriables. Kaya po ang ganda ng trend eh.
Ang trend po, pababa si Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Tito Soto, at iba pang kasapi ng mga Marcos mukhang kasi February to eh. Mukhang napapasama pa habang si BBM ay nangangampanya sa kanila. Nung nagsimula po yung kampanya, doon na po sila unti-unting bumababa na po. Unti-unti na pong bumababa yung kanilang survey. Ang sinasabi ko pong survey, yung survey na ginawa ng mga kalaban natin, Magdalo, Octa Arts, bumababa po talaga yung numero nila ng magkapatid na Tulfo, mga survey. Yan po sa kalaban na survey yan. Paano yung survey natin? Ang survey po natin, particular yung nakikita nyo live, yung survey na anong tawag dyan? Kalye survey. Panalo po yung mga pro Duterte. Kaya lang, hindi po iniisa-isa kasi. Yun yung problema natin. Paglahatan ang boto, pag sinabi natin sa tao, sino iboboto mo? Yung mga pro Duterte o pro Marcos? Pro Duterte iboboto nila. Ibig sabihin, pag nakuha natin na straightan ng laban, mananalo lahat. O yung Archlight, lahat pasok. Panay Duterte. Yan po ba malayo sa katotohanan? Hindi po malayo sa katotohanan yan. Yan po ang mas malapit sa katotohanan dahil magtanong kayo sa tao. Talagang iboboto nila mga pro Duterte. Pero sa survey na mismo nila, bumababa na po, lalo na yung Erwin Tulfo. Wala namang ginawa. Ang dami pong usapin ngayon. Gumikibo ba yung mga Tulfo? Sa totoo lang po, yung Ben tsaka yung Erwin, napapatunayan natin ngayon, dapat dakdak sila ng dakdak sa mga issues, di ba? Wala po. Meron lang po sila. Parang wala po silang, walang matatagpuan sa pagitan ng kanilang dalawang tenga. Panay angas at forma lang po. Pati yung Tito Soto, naku, ang laki po ng ibinababa. Tignan nyo. 7.2%. Pangalawa po siya sa pinakamalaking binaba. Tulfo, tapos Tito Soto. Isinusuka na. Unti-unti na po silang isinusuka. Kaya ang trend po, pero pagdating po sa atin, straightan, panalo tayo. Pag yung mga vlogger po na ang sa kakalye survey, panalo tayo. Pero pag sila, dalawa pa lang ang pumapasok, pero unti-unti na sila nagbabagsakan. Ituloy nyo lang po, Mr. President. Ituloy nyo lang po yung kaatake sa mga Duterte. Marirealize po ng mga tao, teka nga muna. Nung panahon ni Duterte, magandang buhay. Ngayon mo kaming gaganyanin.